ayan, so itutuloy natin. So nakita niyo naman yung aking title, 'di ba? So baby kalma sa gitna ng mga problema. So ayan. So paano nga ba natin, kumbaga ituturo ko sa inyo guys yung tatlong bagay na pwede nating gawin, paano natin haharapin or paano natin isosolve yung mga problema. Ayan, so kasi alam naman natin guys na yung problema kasama na yan sa ating buhay, 'di ba? So kumbaga kahit ayaw natin siya, kahit iwasan man natin siya, hindi po yan mawawala dahil part na po yan ng buhay natin, kasama natin sa pang-araw-araw na buhay mga problema. So kaya hindi po natin siya talaga maiiwasan. Okay? So, ganito. Meron ako ituturo sa inyo na tatlong bagay. Ayan. So, number 1. Kunyari, financial. Ayan. Financial na problema. Kunyari, sabay-sabay. Ayan. Oras na para magbayad ng tuition ng mga anak, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng tubig. So, kumbaga, sabay-sabay. So, although hindi naman magkakapareho yung eksaktong date niyan. So, ang gawin natin, so, i-organize po natin siya. So, kumbaga, unahin natin kung ano yung pinaka-priority. Ayan. Hello, shout out. Naputol ako kanina, kaya ayan, bumalik ako ulit. So, kumbaga, ang gawin natin, i-organize natin kung ano man yung mga problema natin. So, i-set natin kung ano yung pinaka-top. Ibig sabihin, kung ano yung pinaka-dapat unahin. So, yun po yung unahin natin. Kunyari, yung pinaka-importante is kailangan magbayad na ng tuition ng mga anak nyo. So, yun po yung unahin natin. Kasi mahirap pong pagsabay-sabayin, 'di ba? Kasi, ang kuryente naman sa yung tubig, pwede naman hanggang 2 months yan 'di ba? So, pinaka-maximum na yan is, dapat pag second month is mabayaran mo na siya. Ang tuition, kailangan pag oras na ng tuition, talagang magbabayad ka, 'di ba? So, kung ano yung alam nyo na sa tingin nyo na dapat unahin, so yun po yung unahin nyo. So ganun po yung pagsusolve ng mga problema sa financial. Ipa-priority po natin kung ano yung pinaka-dapat unahin. Okay? So ngayon, so okay na yon. So kung ano yung huli, yun po yung huli nyong i-solve. Ganon. The number 2, kunyari, meron naman kayong problema sa mga personal na buhay na hindi nyo pwedeng sabihin sa ibang tao. So, kailangan guys, meron kayong taong pwedeng pagsabihan na alam nyo na pwede nyong pagkatiwalaan, di ba? Kasi mahirap guys, yung may problema ka na kinikim-kim mo, yung hindi mo siya mailabas kasi wala kang mapagsabihan. Kita nyo guys, karamihan sa mga nagpapakamatay, yung mga nagsisuicide, yun po yung mga hindi marunong magsabi ng problema. Yung parang sinasarili lang nila. So, mahirap yun guys. Kailangan kung meron po tayong problema, personal man, or kung ano man yung bigat na dinadala, kailangan meron kang napagsasabihan. Kunyari, kaibigan mo, magulang mo, asawa mo, jowa mo, or mga kapatid mo. So, kailangan meron tayong napagsasabihan. Kasi mahirap po, mahirap kimkimin or mahirap itago yung problema na, kumbaga, tayo lang nakakaalam. So, mahirap yun. Kaya, di ba, yung iba, bakit na nagkakaroon ng stroke or inaatake? Kasi minsan yung sobrang stress na niya, na hindi niya mailabas kung ano man yung gusto niyang sabihin, kung ano man yung problema niya, hindi niya na ilalabas. So, ang daming masamang epekto dyan. Nandiyan yung pwede kang magkasakit sa puso, magkaroon ka ng atake sa puso, then may tendency pa kung mahina-hina yung loob mo. Yun yung nagiging cause para mag-suicide, magpakamatay. Kasi parang hindi na nila makayanan Kaya dapat wag tayong nagtatago ng problema. Kahit maliit man yan or malaki, kailangan maging open tayo. Sasabihin natin kung sa tingin mo sino yung kaya mong pagkatiwalaan na pagsabihan ng mga problema natin. Ngayon kung wala ka talagang tiwala, so ibulong natin
kay Lord. So, ganun lang. So, kapag marunong tayong lumapit at marunong tayong tumawag lagi kay Lord, so nandyan siya. Ayan, lagi siyang nakahandang makinig kung ano man yung gusto nating sabihin. So, yun. So, yun yung number 2. The number 3, so kailangan magkaroon tayo ng break sa pag-iisip ng mga problema. Alam nyo guys, natutunan ko yan nung minsan nag-attend ako ng seminar. Yun, merong seminar sa office namin na sabi niya, kailangan, kung marami ka daw problema, dapat marunong ka maglaan ng break time. O, yan, di ba? Akala natin yung break time kapag kakain lang or magpapahinga ka. Hindi. Yung problema pala, guys, pwede rin kang maglaan ng break para ipahinga yung isip mo. Kasi, di ba, guys, ang sakit sa ulo mag-isip, lalo kung ang dami mong dapat isipin, di ba? So, kunyari, as in, sumasakit na talaga yung ulo mo. Kasi parang ang dami, sabay-sabay, sunod-sunod, merong may sakit, merong bayarin. So, kumbaga parang ganon. So, ang gawin mo daw is mag-break ka. Ipahinga mo daw yung isip mo. So, kung kaya mong itulog muna or, ano ba tawag nun? Lumabas ka ng bahay or parang gawin mong ibakante mo pansamantala yung isip mo para lang makapagpahinga. So ganon. So kumbaga ipaplano mo siya na bukas na yan. Bukas ka na mag-iisip ulit kung ano yung solusyon na pwede mong gawin. So pwede pala yun, guys. Tawa nga kami ng tawa nung sinasabi nung speaker na ano daw, kung hindi mo daw kaya nang mag-isip ng problema at hindi mo makuha kung ano yung solusyon, so ipahinga mo daw. Then sabihin mo daw sa sarili mo is, tama na, bukas naman. So pwede pala yon. So ganun po yung gawin natin. So, nang sa ganon, kahit ang dami nating iniisip, dami nating hinaharap na mga pagsubok, mga problema, so ano pa rin tayo? Kalma pa rin tayo, 'di ba? So ganun lang po yun. So ulitin ko, number 1, kung meron tayong mga problema, financial man or anong bagay man yan, so mag-set tayo or i-organize natin siya, i-prioritize natin kung ano yung dapat unahin. So kung ano yung top 1 na dapat unahin, yun po yung unahin. Then kung ano yung pinakahuli, at hindi naman ganong ka-importante. So, yun po yung huli natin isa-solve. Then, number 2, wag po natin tinatago yung mga problema. Nung tayo lang nakakaalam, kailangan marunong tayo mag-share. I-share natin sa mga friends natin na pwede na, yung mga trusted friends natin. Or kung sabi ko nga, kung wala talaga kayong mapagpilian na mapagsabihan, is ibulong natin kay Lord. So, si Lord nandyan lagi, na handang makinig po sa atin. Then, number 3 is maglaan tayo ng break time para makapagpahinga sa pag-iisip ng mga problemang dinadala natin. So, ganun lang yun, guys. So, i-schedule nyo siya. Kunyari, ngayon, as in, sobrang masakit na talaga yung ulo mo. Di mo na alam saan ba kukuha ng pambayad. Diyos ko, sabay-sabay, so ganun. So, iset mo daw yung isip mo na makapagpahinga, then sabihin mo na bukas naman. Then bukas, doon ka na naman mag-iisip kung ano yung pinaka-the best mong gawin para ma-solve yung problema mo. So, kumbaga, kailangan may pahinga. Huwag yung, kasi mahirap yun eh. Alam nyo ba guys, ayan, so, alam nyo ba guys, na yung stress, number 1, na nagbibigay ng sakit sa atin. O tingnan nyo si Doc Willie Ong, di ba? Stress daw yun. Kaya sa nagkaroon ng cancer. Kasi alam nyo ba guys, lahat ng stress na dinadala natin, iba't ibang sakit po ang nabubuo niyan sa katawan natin. Kaya kung kaya nating humarap sa problema ng nakangiti, ayan, kumbaga,
face the problem gracefully. Ayan. So, kumbaga, kahit may problema, nakangiti ka pa rin. Kung kaya natin gawin yun, so gawin natin. Dahil yung stress, number 1 na nagbibigay ng mga iba't ibang uri ng cancer sa katawan. So, tatandaan nyo yan, guys, ha? Thank you very much. Thank you. Shout out sa matang nanonood. Thank you. Bye. Sana may natutunan na naman kayo. And palike and share na lang po sa mga hindi pa po nagpa-follow. Please follow me. Thank you. Good night. Bye. See you on my next video. Follow for more.